Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong topic, ang ating pong paksa, ang namamagitan po sa Ama ay hindi po tao kundi Espiritu. Pagkataong loob po ang namamagitan sa Ama. Marami po kasing maling aral na turo, pero ang namamagitan po sa Ama, Diyos na Espiritu, yun po yung Panginoong Yesus. Pagkataong loob po ang ibig sabihin nun, yung namamagitan sa Ama. Ayan po ang ating topic. Gagawa po uli ako nitong bidyong to kasi po nasira po yung isang video ko sa isa naputol eh. Nahack ng hackers, naputol eh. Kaya para gagawa po akong muli para po ibang version po to ng pagpaliwanag na ang Panginoong Yesus ay hindi po tao ang namamagitan. Pagkataong loob po yung namamagitan, Diyos po yung namamagitan, Espiritong walang hanggan. Yun po yung ating topic, yun po ang ating topic, ating paksa. Ibang version po to ng pagpapaliwanag na ang namamagitan sa Ama ay diwa, Espiritu po, kaluluwa, hindi po laman na tao gaya ng mga aral ng iba ang namamagitan daw tao. Mali pong aral yon, namamagitan tao. Dahil po kasi sa langit, hindi po papasok po yung may laman at dugo. Miski po sa ikalawang buhay, hindi ka po pwedeng makapasok na may laman at dugo. Ang kaluluwa po kasi ng tao, pagka mabait, pagka matuwid, dinadala ng Diyos doon sa kanyang dambana. O yun po, hindi ka pa pwedeng makapunta sa langit na may laman at dugo. Kailangan baguhin po yung katawan, gawing katawang maluwalhati, yung walang kasiraan. Ganun po. Sa kulungan ng mga espiritu, kailangan espiritu ka na lang doon. Gaya ng mga anghel. Sa langit din, ganun din po. Kinukulong ng Diyos yung mga masasamang espiritu sa impyerno pagka yung masama, pagka naman yung matuwid, banal, dinadala na po sa langit. Kailangan po wala na pong laman at dugo, kaluluwa na lang po espiritu. Ayan po ang ating topic, ang namamagitan sa Ama ay pagkataong loob ng Panginoong Yesus, Espiritong walang hanggan at saka Diyos. Yun po. God bless po, yun po ang ating topic. Pero bago po kasi nagkatawan tao ang Panginoong Yesus, yung kanyang pagkapanginoon, nandoon na po. Taglay niya na po yung pagkapanginoon at saka yung kalwalatian na yun. Hindi pa po siya nagkakatawang lupa, kakatawan tao, tinatawag na po siyang Panginoon. Taglay niya na po yung ganong kapangyarihan, kalwalatian. Nagpakababa lang po ang Panginoong Yesus eh. Kaya siya po ay Diyos po yun, nagkatawan tao lang po yun. Ganun po, taglay niya na po yung kalwalatian na pagkapanginoon eh. Hindi pa nga siya nagkakatawan tao, tinatawag na siyang Panginoon ng mga anghel eh. Kaya ating Panginoong Yesus, hindi po yan tao. Nagkatawan tao lang po siya. Hindi po tao yung namamagitan dahil hindi po makakapasok sa langit ang may laman at dugo. Kailangan po, espiritu na lang, kaluluwa. Ganun po yun. Ito po basahin ko po sa inyo, yung kalwalatian niyang pagkapanginoon, ando doon na po yun. Dati na po siyang nasa kalagayang Panginoon at Espiritu, nagkatawan tao lang po siya. Dito po sa John, sa 1:17:5, at saka 24. Ito po, basahin ko po sa inyo. At ngayon, Ama, luluwalhatiin mo ako sa iyo rin. Nang kalwalhatian aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan, ay naging gayon. O, taglay niya na po yung pagkapanginoon, yung espiritong panglangit na katawan bago pa po na malalang yung sanlibutan. O, basahin ko po sa inyong muli.
dito sa 17 ng 1, Kabanatay 5. At ngayon, Ama, lulwalatiin mo ako sa iyo rin ang kalwalatian aking tinamo sa iyo. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago tinatag yung sanlibutan taglay niya na po yung kalwalatian na yun yung pagkapanginoon, yung katawang maluwalhati. Kasi nga, hindi pa siya nagkakatawan tao, tinatawag na po siya ng mga anghel na Panginoon Ito pa po sa 17:24 ng 1. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Taglay niya na yung kalwalatian na yon bago tinatag yung sanlibutan. Yung pagkapanginoon, yung katawang maluwalhati, espiritu. Ganun po yun. Taglay niya na po yung pagka-Diyos na anak, mga ama. Babasahin ko po sa inyong muli para maintindihan nyo po 17:24. Ito po, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago natatag yung sanlibutan, taglay niya na po yung katawan pagkamawalhati, pagkapanginoon, taglay niya na po yun. Hindi pa nga po siya nagkakatawan tao, ano na po siya, tinatawag na po siyang Panginoon ng mga anghel nung kahit hindi pa siya nagkakatawan tao. Ito po sa Lucas 1:28. At pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Tinatawag na siyang Panginoon ng mga anghel. Basahin ko po sa inyo rito sa 1:26 hanggang 28 ng Lucas po. Nang ika-6 na buwan ngay, sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Kita nyo nga po to, tinatawag na po siya ng Panginoon ng mga anghel, hindi pa po siya nagkakatawan tao. Kaya ang ating pong Panginoong Yesus, Diyos po yun na nagkatawan tao. Kasi hindi pa po siya nagkakatawan tao, tinatawag na po siyang Panginoon ng mga anghel. Ayun po, hindi pa po natutupad yung kasulatan sa kanya, tinatawag na po siyang Panginoon ng mga anghel. Ganun po, hindi po kasi makapapasok sa langit yung katawang may laman at dugo. Tinatawag na po siyang Panginoon ng mga anghel bago pa po siya nagkatawan tao. Sa 1, nagkatawan tao lang po siya, sabi sa 1. Kaya hindi po siya tao ang namamagitan. Kasi nagkatawan tao lang po siya. Nag-anyong laman, nagkatawan tao. Basahin ko po rito sa inyo sa Roma 8:3. Siya ay nag-anyong laman. Pero yung bago siya nagkatawang laman, nag-anyong laman, taglay niya na po yung pagkapanginoon na yon. Dito po sa 8:3 ng Roma, dito po nag-anyong laman siya. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. At dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Nag-anyong laman lang po siya. Tapos sa John 1:14, nagkatawan tao. Kaya hindi po ang namamagitan po doon sa Ama, Diyos po yun. Nagkatawan tao lang po siya. Pag namatay po kasi yung tao, hindi po pwedeng makapasok sa langit ng may laman. Kailangan po, kaluluwa na lang po yung nakapupunta sa langit, espiritu. O kaya babaguhin po tayo ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Kaya namamagitan po sa Ama, po yun, yung pagkataong loob po yun. Kasi sabi po rito sa Ecclesiastes
Yung laman mauuwi sa lupa, yung espiritu babalik sa Diyos. Ito po sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa na gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayun po, babalik sa Diyos yung diwa, yung kaluluwa. Kaya hindi po pwedeng makapunta sa langit yung may laman. Yung laman po naiiwan dun sa lupa. Pag mabait po yung tao, matuwid, pupunta po sa langit yon, kaluluwa na lang dun. Ikukulong niya sa kanyang dambana. Pinukulong na po ng Panginoong Yesus. Yung laman, pumupunta na ron sa sa lupa, yung kaluluwa, pag matuwid, babalik sa Diyos. Pag hindi po matuwid, yung kaluluwa, ikukulong po ng Diyos sa kaliliman, sa impyerno. Basahin ko po sa inyo muli dito sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O yun po, bumabalik sa Diyos yung kaluluwa. Diwa na po yun. Hindi po, hindi po laman yung nandoon sa langit. Bawal po makapunta sa langit yung may laman at dugo. Sabi nga ganun po yun, kinukulong niya. Ito po, pagka yung matuwid yung espiritu, dinadala sa langit. Pagka naman po yung masama, kinukulong po ng Diyos sa kulungan. Dito po sa unang Pedro. Kaya hindi po pwede yung may laman hindi po pwede yung laman mapunta ron sa langit. Kailangan po wala na pong laman ang tao. Kaluluwa na po yung namamagitan doon sa langit po. Ganun po yun. Ito po sa Pedro, sa ikalawang Pedro 2:4. Pagka matuwid po yung espiritu, dinadala na doon sa dambana ng Diyos. Yung kaluluwa na po yun, wala na pong laman at dugo. Binabago na po ng Diyos. Pagka naman yung hindi matuwid, kinukulong po sa kulungan. Ito po. Sa may ikalawang Pedro 2, kabanatay 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon, kundi sila ibinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. O yun, kinukulong po ng Diyos yung mga kaluluwa, yung mga espiritu. Pagka yung masama, hindi siya banal sa Panginoon, gano'n, kinukulong po sa, hindi po pwedeng, yung kaluluwa kasi, lumihiwalay po yun sa tao pag namatay po yung laman. Kinukulong po yun, gaya po rito sa unang Pedro, yung unang nagkasala, ikinulong po ng Diyos. Sabi po sa banal na kasulatan. Pagka kasi namatay yung mga tao, kinukulong na po yung kaluluwa. Kaya yung pumanik po sa langit, yung Panginoong Hesus, hindi na po laman yon. Ano po yun? Pagkataong laman po yun, pagkataong loob po yun. Hindi po tao yung namamagitan. Ganito po ang sabi sa unang Pedro 3:18, kabanatay 18-19. Sapagkat si Kristo man ay nagbata minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. O kita niyo po to, binuhay siya sa espiritu, kaya hindi na po laman ang namamagitan dun sa Ama. Ano na po yung pagkataong loob po ibig sabihin nung sa Timoteo. Babasahin ko po sa inyong muli, papatuloy ko po rito sa hanggang 19. Sa unang Pedro 3, kabanatay 18-19, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madalhin niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. O binuhay sa espiritu. Kaya po yung namamagitan sa Ama, hindi na po tao yon. Pagkataong loob po ibig sabihin nun. Patuloy ko po.
Niyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa espiritong nasa bilangguan. O yun, no? Binibilanggo po ng Diyos yung mga kaluluwa sa impyerno, sa kalaliman, pagka hindi po matuwid sa Kanya, pagka mga masasamang kaluluwa po, binubulid na. Yung laman po, naiiwan po dun sa lupa, pero yung kaluluwa, kinukulong po ng Diyos sa kalaliman. O basahin ko po sa inyong muli rito sa 19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. O yun, binibilanggo ng Diyos yung mga espiritu, yung mga kaluluwa. Ganun po yun. Hindi pwede kasi yung pag namatay yung tao, hindi na kasi may iwan na po yung laman sa lupa eh. Yung kaluluwa, bumabalik sa Diyos. Kaya nga sabi nga ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang papakinabangan o hindi pinakikinabangan ng Ama ng Diyos yung may laman. Kaya yung namamagitan po sa Ama, pagkataong loob po yun. Hindi po yung taong may laman po yun. Mali po yung aral ng ibang iglesia dyan, yung Panginoong Hesus tao. Kasi nga yung katawang lupa, babalik sa lupa yun eh. Tapos yung kaluluwa, babalik sa Diyos. Pero yung Panginoong Hesus, binuhay sa espiritu. Kaya namamagitan sa Ama, hindi po pagkataong laman yon, pagkataong loob po ibig sabihin nun. God bless po, sana naintindihan nyo. Ito po yung laman, bumabalik sa lupa yun, yung espiritu, babalik sa Diyos eh. Dito po sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O yun, babalik sa Diyos yung mga diwa. Ikinukulong po ng Diyos doon sa kanyang dambana pagka ang kaluluwa ay matuwid. Kaya yung namamagitan po sa Ama, hindi po tao yun. Ito po sa may Apokalipsis, pagka matuwid yung kaluluwa ng tao, pagka matuwid yung kaluluwa, dinadala ng Diyos doon sa sa kanyang dambana. Dito po sa Apokalipsis. Sa Apokalipsis 9 po. Sa 6:9 ng Apokalipsis po. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patotoong sumasa kanila. O yun, yung kaluluwa nandoon na po sa dambana ng Diyos. O patuloy ko po. At sila'y sumigaw ng tinig ng malakas na nagsasabi, hanggang kailan, Panginoon, banal at totoo? Hindi mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi, na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapaalipin, ng kanilang mga kapatid, ng mga papatayin naman gaya nila. Ayun po, tinukulong po ng Diyos sa kanyang dambana pag matuwid po yung kaluluwa. Hindi po pwedeng makapunta po sa langit yung may laman at dugo. Dapat mo buhayin muli o baguhin yung kanyang katawan. Ganun po yun. Kaya namamagitan po sa Ama, pagkataong loob po ibig sabihin nun. Espiritu po yung walang hanggan at sinabi, Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa Apokalipsis 6:9. At ang buksan niya ang ikalimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. Ayun po. Pag matuwid yung kaluluwa, dinadala na po ng Diyos doon sa kanyang dambana. Pero pagka po masama, kinukulong po ron sa kulungan. Kaluluwa na po yun. Yung, sabi nga, ang laman, ang alabok mauwi sa lupa na gaya ng una eh. Kaya yung nandoon po sa ang Panginoong Hesus nasa langit, hindi na po yung taong may laman at dugo. Hindi na po namamagitan doon yung may laman at dugo. Kailangan, bago po kasi makapunta sa langit, kailangan baguhin, binabago po ng Diyos yun. Yung katawan, o kaya
pag namatay na, kaya nga sabi, pag nabautismuhan, pag pinanganak ng laman, hindi sila makakakita ng kaharian ng langit. Sabi ng banal na kasulatan. Hindi niyo makikita ang kaharian ng Diyos. Ang Panginoong Yesus, siya po yung yung gumunaw sa Sodoma at Gomora nung siya ay nasa kalagayang espiritu pa nun. Siya yung sumakit sa mga Ehipsyo. Ito po, mababasa po natin yan sa Amos. Siya po yung Panginoon ng mga hukbo na siya yung pumatay sa mga alagad ni Paraon at saka yung gumunaw sa Gomora. Sabi sa banal na kasulatan ng Panginoong Yesus. Yung nasa kalagayang espiritu pa po siya nun. Ganun po. Ito po sa Roma, sabi. Siya po yung yung gumunaw sa Gomora nung nakalagayang espiritu pa siya. Siya po yung Panginoon ng mga hukbo. Ito po sa Roma 9:29. At gaya ng sinabi ng una ni Isayas, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang bini ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. O yun o. Kaya binabanggit dito yung Panginoon ng mga hukbo at Gomora, siya yung gumunaw sa Sodoma at Gomora, yung Panginoong Yesus. Yung nasa kalagayang espiritu siya nun. Kaya nga tinatawag siyang anghel ng mga tinatawag siyang Panginoon ng mga anghel kasi nga nagkatawan tao lang po siya. Hindi pa siya nagkakatawan tao, tinatawag na siyang Panginoon. Ito po siya po yung gumunaw sa Sodoma at Gomora, yung Panginoong Yesus. Saka yung kay Moises, siya rin yung lumiligalig dun sa mga kabayo nila Moises. Ito, basahin ko po sa inyo sa 9:29 ng Roma. At gaya ng sinabi ng una ni Isayas, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang bini ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. O yun, siya po yung gumunaw sa Sodoma at Gomora, yung Panginoon ng mga hukbo. Ito po, mababasa rin po natin yan dito sa Amos 4:10. Pati siya rin po yung lumipol sa mga kay Paraon, yung mga kaharian ni Paraon. Ito po nung nasa kalagayang espiritu pa siya, ito po sa Amos 4:10 hanggang 13. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak. At dinala ko ang inyong mga kabayo at aking pinalialingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora. O siya yung bumuwal sa Sodoma at Gomora. At kayo'y naging gaya ng dupong nangaagaw ng apoy. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kahit ganito ang gagawin ko sa inyo, O Israel, yamang aking gagawin to sa inyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel, sapagkat narito, siyang nag-anyo ng bundok, lumilikha ng hangin, at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang iniisip, na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Ang Panginoong Diyos ng mga hukbo ay siya niyang pangalan. O yun, yung Panginoong Diyos ng mga hukbo, yung po yung lumipol sa kaharian ni Paraon at saka siya yung gumunaw sa Sodoma at Gomora. Yun po yung Panginoong Yesus kasi nga dito sabi rito sa Giso, basahin ko pong muli rito sa Amos 4:10. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot gaya ng sa Ehipto. O siya yung naglagay ng salot sa Ehipto
Ang iyong mga binata ay pinatay ko ng tabak at dinala ko ang inyong mga kabayo. At aking pinalingaso ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayumay, hindi kayo nang balik sa akin, sabi ng Panginoon. O yun, siya yung pumatay sa mga Ehipto, yung Panginoong Yesus. Kaya nga doon sabi sa unang Korinto, siya yung pumatnubay sa ang batong yaon ay si Kristo. Sabi rito sa unang Korinto 10:4. Siya po yun, yung nasa kalagayang espiritu po ang Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo sa unang Korinto 10:1-4. Nasa kalagayang espiritu pa po siya rito yung nung lipuling niya yung kaharian ni Paraon. Ito po sa unang Korinto 10:1. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di niyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap. At ang lahat ay nangagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismohan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inom ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. O siya po yung sumunod kay Moises sa dagat na mapula. Kaya siya po yung lumipol sa sa kaharian ni Paraon. Sabi po rito sa Amos 4:10. Ganun po, sana po naiintindihan nyo, ang Panginoong Yesus nasa kalagayang espiritu po siya noon. Hindi po siya tao. Nagkatawan tao lang po siya. Ang ibig sabihin po kasi noon, pagkataong loob po kasi yung binabanggit doon na namamagitan sa Ama. Dito po sa 2 Korinto 4:16. Dito po sa 2 Korinto 4:16. Pagkataong loob po to, namamagitan po sa Ama. Dito po sa unang 2 Korinto 4:16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. O yun po, pagkataong loob po yung namamagitan sa Ama. Hindi po yung may katawang laman. Kasi nga dapat, bago po kasi makapasok ang tao sa langit, kailangan kaluluwa na lang siya, espiritu, kailangan baguhin ng Panginoong Hesus. Kaya nga, pagparito niya, babaguhin niya yung ating katawan Sabi sa banal na kasulatan Ito, basahin po sa inyo sa unang Tesalonica 4. Unang Tesalonica 4:15. Babaguhin niya po yung ating katawan Ito po. Unang Tesalonica, Kabanata 15:16. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nga natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel, at may pagkakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay naman muli. Ayun, babaguhin tayo niya pagbabalik niya Ganun po yan, babaguhin niya. Babaguhin niya po tayo pagbabalik ng Panginoong Yesus bago tayo makapunta sa langit. Hindi po kasi magmamana ng kaharian ng Diyos ang binubuhay ng naman at dugo. Ito po sa Pilipos, babaguhin tayo ng Panginoong Yesus pagbabalik niya. Siya po kasi yung bababa, babaguhin tayo. Ito po sa Pilipos. Sa Pilipos 3, ang kabanata ay 20:21. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. O yun, babaguhin niya tayo yung katawan Bago po kasi makarating sa langit, kailangan babaguhin yung ating katawan. Hindi po kasi magmamana ng kaharian ng Diyos ang binubuhay ng laman at dugo.
kailangan maging kaluluwa ka na lang o katawang panlangit. Ganun po. O, basahin ko po sa inyong muli sa 3:21 na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayun. Babaguhin po yung katawan natin bago tayo makarating sa langit. Ganun po. Sabi nga dun sa 1, pag nabautismuhan kayo, hindi niyo makakita yung kaharian ng Diyos. Sabi, kailangan mamatay muna yung katawan o kaya baguhin bago mapunta yung kaluluwa dun sa langit. Kaya namamagitan dun sa langit, pagkataong loob po yun, hindi po yun espiritu, hindi po yung laman. Ganun po. Ito, basahin ko nga po sa inyo yung sa Timoteo na sinasabi nila na ang namamagitan tao daw. Hindi po tao yun. Pagkataong loob po ibig sabihin nun. Dahil di makararating sa langit, ang binubuhay ng laman at dugo. Ito po sa paborito nilang basahin sa Timoteo na tao para pang lait nila sa Panginoong Hesus. Di naman nila naiintindihan. Pagkataong loob po ibig sabihin nun. Hindi po, ito po sa unang Timoteo 2:3-5 ng unang Timoteo. Ito'y mabuti at kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. O yun o. Pagkataong loob po ibig sabihin nito dahil hindi po makararating sa langit ang may laman at tugo. Sabi ng banal na kasulatan. Pagkataong loob po ibig sabihin nun, ang namamagitan po doon Diyos. Ito po sa unang Korinto, basahin ko sa inyo. Sa 15:50 ng unang Korinto, hindi makararating po sa langit ang may laman at dugo. Kailangan espiritu ka na lang, kaluluwa, o binago yung katawan mo ng Panginoong Hesus. Sa unang Korinto 15:50, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. O yun, no? Hindi po makakarating kasi may laman at dugo sa kaharian ng langit eh. Kaya yung namamagitan po sa Ama, Diyos po yun na espiritu, sabi sa banal na kasulatan. Ganun po. Kailangan baguhin muna yung ating katawan ng Panginoong Hesus o kaya mawala na yung katawan laman, mamatay muna para makarating sa langit yung kaluluwa. Kaya namamagitan po dun sa Ama, Diyos po yun, sabi ng banal na kasulatan, espiritong walang hanggan. Sabi nga rito sa 1, ito basahin ko po sa inyo sa 1 dito. Pag nabautismohan ka na, hindi mo pa rin makikita yung kaharian ng langit. Kailangan mamatay muna, mabihisan yung katawan na panglangit bago makapunta po rin sa maligtas, mapunta sa langit. Basahin ko po rito sa inyo sa 1:3, Kabanatay 1-5. May isang lalaki nga sa mga Parseyo, nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. At sa kanya ay sinabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. O yun o. Pag nabautismo, hindi pa rin makakita ng kaharian ng Diyos. Kailangan nga mamatay muna maging espiritu ka na lang, kaluluwa, o baguhin ka ng Panginoon. O patuloy ko po. At sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapasok baga siya sa
bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo pinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. O kita nyo nga, pag bautismo ang tao na may laman, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos kasi nga may laman at dugo pa siya. Kailangan mamatay muna siya, mabisan yung katawan niya na panlangit, baguhin ng Panginoong Yesus, baguhin ng Diyos. O basahin ko po sa inyo muli rito. Ang tao kasi pag nabautismuhan, hindi pa siya makakita ng kaharian ng Diyos, hindi pa siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bago kasi makapunta sa langit, sa kaharian ng Diyos, kailangan kaluluwa ka na espiritu. O kaya binago ka na ng Panginoong Yesus. O ito po, kailan babaguhin yung katawan muna. Ito, basahin ko po sa inyong muli dito sa 1:3, 1 hanggang 5. May isang lalaki nga sa mga Parseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. O hindi pa makakita ng kaharian ng Diyos pag nabautismo ni. Patuloy ko po. At sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. O kita nyo nga, kahit mabautismuhan ka pa, may laman ka pa, hindi ka pa makakapasok sa kaharian ng langit. Bago kasi makapasok sa kaharian ng langit, kailangan espiritu ka na, kaluluwa ka na, o kaya binago ka na ng Panginoong Hesus. Ganun po yun. Hindi po makakapasok sa kaharian ng langit ang may laman at dugo. Kailangan baguhin muna yon. Babaguhin muna tayo ng Panginoong Hesus. Sabi po sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa 15. Babaguhin ng tao pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dito po sa 15 ng unang Korinto, 35 hanggang 52. O 35 sa unang Korinto, sa unang Korinto 15, ang kabanatay 35, patuloy. Datapwat sasabihin ng iba, paanong bubuhayin ang mga patay? At anong anyo ang katawang iparirito nila? Ikaw namang ang inyong inihasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. O yun kailangan mamatay muna bago makakarating sa kaharian ng langit, babaguhin. At ang inyong ihasik ay hindi inihasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang na marahil ay trigo o ibang bagay. Datapwat ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling. At sa bawat bini ay ang sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Mayroong namang mga katawang ukol sa langit ay may katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayun din naman ang pagkabuhay ng muli sa mga patay. Itinanim na may kasiraan, binubuhay na muli na walang kasiraan. Itinanim na may pagkasiphayo, binubuhay na muli na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na muli na may kapangyarihan. Itinanim na katawang ukol sa lupa, binubuhay ng muli katawan ukol sa espiritu.
Kung may katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu naman. Gayun din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagamat ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos, ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay taga-lupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. Kung ano ang ukol sa lupa, gayon din naman silang mga taga-lupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang taga-langit. At kung paano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay naman muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ayun, babaguhin tayo muna bago tayo makarating sa langit. Ganun po yun. Hindi magmamana kasi ng kaharian ng Diyos ang binubuhay ng laman at dugo. Kailangan, spirito ka na, kaluluwa, yun po. Kaluluwa na po yung dapat, yung pupunta sa langit. Kaya mali po yung aral nyo, yung namamagitan po sa Ama, tao pa rin, mali po yun. Pagkataong loob po, ibig sabihin nun. Sabi nga, ang Panginoong Hesus pumasok Hindi sa ginawa ng kamay ng tao, sabi sa banal na kasulatan Dito po sa Hebreo, Hebrews 11. Ito po, pumasok. Sa katunayan, ang Panginoong Hesus, pumasok sa langit. Ito po sa ang Panginoong Hesus pumasok sa langit, hindi ginawa ng kamay ng tao, sabi sa banal na kasulatan. Katunayan, ang namamagitan sa Ama, hindi po yung taong laman po yun. Pagkataong loob po ang ibig sabihin doon. Ito, babasahin ko po sa inyo rito sa Hebreo, Hebrews 11, saka 24. Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, inaatang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay sa mga katwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Hindi sa paglalang na ito, pumasok ang Panginoong Hesus Sa langit siya pumasok. Basahin ko po sa inyong muli sa 11. Ngunit pagdating ni Kristo, ng dakilang saserdote ng mga buting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay sa mga katwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Ito po sa 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kita nyo nga, pumasok ang Diyos sa langit, hindi gawa ng kamay ng tao. Ganun po yun. Ang namamagitan po sa Ama, pagkataong loob po ibig sabihin nun, hindi po yung taong may laman at dugo. Basahin ko po sa inyong muli dito sa Hebreo 9:24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng kamay. Hindi ginawa ng kamay, pumasok ang Panginoong Hesus sa langit yung mga bagay na nakikita, hindi nakikita, ginawa ng Diyos yan. Pumasok ang Panginoong Hesus sa langit, sa mga ginawa ng Ama na hindi nakikita. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kita nyo nga, humarap siya sa Diyos dahil sa atin, hindi ginawa ng kamay ng tao.
Ginawa ng Diyos sa mga bagay na nakikita at hindi. Yun, pumasok siya ang Panginoong Yesus sa hindi nakikita. Kaya hindi po siya tao. Kaya nga sabi sa inyo, bago kayo makarating sa karya ng langit, kailangan nabisa na yung katawan nyo ng panlangit. Kailangan baguhin tayo ng Panginoong Yesus. Ganun po yun, bago makarating sa langit. Kailangan wala ka ng laman at dugo bago makarating po yung kaluluwa sa langit. Kailangan pagkataong loob na po yun o katawang panlangit na po yung taglay mo bago ka makarating po sa langit. Ayun po. Diyos po yung namamagitan sa Ama, hindi po ibig sabihin ng tao. Pagkataong loob po ibig sabihin nun. Ganun po. Kita niyo, pumasok nga ang Panginoong Yesus hindi sa ginawa ng kamay ng tao, hindi sa paglalang na ito kundi sa talagang langit. Kaya mali yung aral nyo, ang Panginoong Yesus tao, hindi pa nga siya nagkakatawang tao, tinatawag na siyang Panginoon ng anghel Kasi nga, nagkatawang tao lang siya. Ito, babasahin ko sa inyo. Basahin ko sa inyong muli rito sa Lucas, na tinatawag na siyang Panginoon ng anghel. Ito po sa Lucas 1:26 hanggang 28. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David. At Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." O kita nyo nga, tinatawag na siyang Panginoon ng mga anghel. Hindi pa siya nagkakatawan tao. God bless po. Sana po naunawaan nyo ang namamagitan sa Ama, hindi po yung may laman at dugo. Pagkataong loob po ang ibig sabihin nun. Basahin ko po sa inyo rito sa ang namamagitan. Spiritong walang hanggan, sabi sa Hebreo 9:14. Ito, Spiritong walang hanggan po yung namamagitan sa Ama. Hindi, yun po yung pagkataong loob. Ito po sa Hebreo 9:14, Kabanatay 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa mamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. O, namamagitan po Espiritu, walang hanggan. Basahin ko pong muli. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritong walang hanggan ay hinandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. O, kita nyo yung namamagitan? Spiritong walang hanggan, sabi rito sa sa Galatia. Sa Galatia naman, Diyos po yung namamagitan. Sa 4:7, 6:7 dito po. Sa Galatia 4 kabanatay 6:7. Sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka naalipin kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. O kita nyo nga namamagitan Diyos. O basahin ko po rito sa 7, muli ng Galatia. 4:7 ng Galatia. Ano pat hindi ka naalipin kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. O kita nyo nga, Diyos po yung namamagitan. Hindi ka naalipin. Sabing gano'n. Ano pati hindi ka naalipin kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Diyos. Pagkataong loob po ibig sabihin yung namamagitan. Diyos po yung namamagitan. Kasi nga yung kaluluwa, yung lupa babalik sa yun alabok Sabi sa banal na kasulatan. Hindi ka pwedeng makapunta sa langit na may laman at dugo. Pumupunta po yung kaluluwa sa lupa, bumabalik po yon. Ito po, sabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa na gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yung diwa, kaluluwa, espiritu, isa lang po yung ibig sabihin nun. Babalik po sa Diyos yung kaluluwa, espiritu. Kaya yung pumanik po sa langit, yung pagkataong loob na po yun ng Panginoong Yesus, hindi po yung tao. Sabi nga,
Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, sabi sa Pedro. Basahin ko po muli sa inyo sa Pedro. Sa unang Pedro 3:18, ito po, basahin po sa inyong muli. Kaya namamagitan doon, hindi po yung tao, pagkataong loob po ibig sabihin nun. Ito po sa unang Pedro 3:18-19, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. O kita nyo nga, binuhay sa espiritu. Hindi, wala namang ulat na bumalik pa siya sa laman. Kaya namamagitan po sa Ama, espiritu po yan, pagkataong loob, hindi po tao yun. Mali naman po kayo ng aral O patuloy ko po, na yan din ang kanyang iniyaon na nangaral sa espiritong nasa bilangguan. O yun, nangaral siya sa mga espiritu. Sa impyerno, nangaral siya Yung mga espiritong nasa bilangguan Yung tinulong ng Diyos Yung panahon ni Noe. O yun po yun. Kaya ang Panginoong Yesus binuhay na sa espiritu Wala, binago na yung katawan laman niya Kayo naman dumamagitan pa sa inyo hanggang ngayon, laman pa rin, tao pa rin Mali po ang aral nyo, pagkataong loob po ibig sabihin nun. Hindi po pagkataong laman. Sabi nga, may pagkataong laman, may pagkataong loob. O basahin ko po sa inyong muli rito, sa unang Pedro 3:18-19. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Pinuntahan niya yung espiritu sa bilangguan nasa kalagayang espiritu siya Kaya yung namamagitan dun sa Ama, hindi po yun, taong may laman at dugo. Ano po yun? Pagkataong loob po yung sinasabi ron sa Timoteo, hindi po taong may laman at dugo yun. Mali po kayo ng pagkaunawa. Ito po, basahin ko sa inyo pong muli dito. Dahil pinasulat ng Panginoong Yesus dito, may pagkataong labas at pagkataong loob. Ito po yung namamagitan, yung pagkataong loob na po yun. Sa 2 Korinto 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Pahina yung katawang laman nila yung pagkataong labas. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Pagkataong loob po yung namamagitan sa Ama, yung walang hanggang espiritu at saka Diyos po. God bless po. Sana naunawaan nyo, ang namamagitan po sa Ama, yung espiritu, yung binuhay naman muli sa espiritu, yun yung Diyos po na nagkatawan tao, ang Panginoong Yesus. Hindi pa po siya nagkakatawan tao, tinatawag na po siyang Panginoon, siya po yung gumuno sa Sodoma at sa karya ni Paraon, siya po ang lumipol doon. God bless po. Sana po naunawaan nyo, ang Panginoong Yesus ay hindi po siya tao. Pagkataong loob po yun, Diyos po siya na nagkatawan tao. Naganyong laman po. God bless po sa pangalan po ng Panginoong Yesus. I love you po. Sabi po ng Ama at ng Panginoong Yesus. Ingat po. Sundin niyo po yung aral po ng ating Panginoong Yesus.